Okay, magandang umaga sa inyo. Pagpasensyahan nyo na naputol kami. Wala kasing wifi dito ngayon. Sira yung wifi namin eh. So gumagamit ngayon ako ng prepaid na internet. Ang problema ko, yung aking internet nawala ng connection. So nakikiconnect muna ako sandali dito sa prepaid na internet din ng isa sa mga tao ko. Naputol yung aming pinag-uusapan, pero obviously mukhang wala namang ipopropose yung tao na yun. Alam mo, simple lang naman yan eh. Pag maghahamon ka sa akin ng debate, siguraduhin mo meron kang topic na ipopropose. Hindi ako gusto mo, tuturuan mo lang ako. Okay naman sa akin, turuan mo ako. Walang problema ron. Pero wala ka sa lugar. Unang-una, question and answer portion ko ito. Hindi ito oras ko para mag-aral galing sa'yo. So ngayon, sige, kung aakyat ka ulit, pagbibigyan kita ng isa pang pagkakataon, pero siguraduhin mo may ipopropose kang topic, kasi kung wala ka ipopropose, ibababala lang kita. Naputol, pagpasensyahan nyo na yung aking internet connection ay unstable. Yung aking internet connection ay unstable. Going back dun sa pinag-uusapan, alam mo ako, simple lang naman sa akin ang konsepto, diba? Welcome ka, natutulan ako. Welcome ka. Pero i-make sure, meron ka ipopropose sa topic, hindi yung sasabihin mo sa akin, tumanggap ka ng kamalian, tapos wala ka naman pinropose sa topic, wala ka rin naman napatunayan. Diba? Bago mo sabihin mali ang isang tao, patunayan mo munang tama ka. Ganun lang naman yun eh. Babanat pa sa akin ng hindi ika lahat. Ba't wala naman ako sinabi lahat ah? Eh congratulations sa'yo kung maayos yung pamilya mo. Pero laban ka sa akin ng debate, tas lasing ka. Ba, puta may diferensya. May diferensya. Kung aakyat sa live ko yon, pagbibigyan kita ng isa pang pagkakataon, hindi ko maalala kung anong pangalan mo. Pagbibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Pero that will be the last one kung wala kang ipopropose at magsasalita ka lang ng sobrang daming mga bagay na inimbento mo lang naman sa sarili mo na hindi naman nagtutugma sa reality at wala ka rin namang ipopropose na topic na pag-uusapan natin dalawa, ay walang sense para iakit ka pa sa live. Hindi ko alam kung anong pangalan nun eh. Nakita mo ba kung anong pangalan nun? Yung lalaki. Oo. Matthew, diba? Matthew something. Okay, sige. For the meantime, tatanggap muna ako ng mga tanong. Kung meron ka nakikitang tanong dyan, you are welcome na basahin. Other than that, ang request ng mga tao, wala eh. Wag na daw eh. Pero sige, okay lang, welcome, sige. Baka sabihin na duwag ako sa kanya eh. Hindi ako interesadong maduwag sa'yo. Lalo na kung lasing ka, lalabang ka sa akin ng debate. Nawalan lang ako ng internet. Relax ka lang. Minsan timing din talaga eh kung kailan eksaktong panahon na masarap na eh. Kasarapan na sana eh. Kasarapan na ng usapan yun eh. Kasarapan na ng usapan. Anyways, sige, let's go back to basic. Kung meron ka nakikitang tanong dyan, let's go. Sagot muna tayo ng tanong. Next question is kay Renren. Pa-advise Dol, 6 months na kami ng jowa pero parang wala lang sa kanyang lahat ng mga effort ko. Ano ba dapat kong gawin po? Check mo baka nonchalant yun. Hindi lang talaga siya, I will say, ma-reaction. Baka hindi naman talaga wala lang sa kanya. You have to check with the person. Tanong mo sa kanya. Kasi minsan hindi lang talaga marunong mag-appreciate. Hindi lang natin alam kung paano i-express yung appreciation natin. Kasi nakakilala ako ng ganong klaseng mga tao na na-appreciate nila, pero hindi lang talaga sila marunong mag-express ng appreciation. Hindi sila marunong mag-express ng appreciation. Merong mga ganong klase ng tao, mga taong hindi marunong mag-express ng appreciation, pero deep down, minamahal ka nila. May mga ganong klase ng tao. Pero you have to check with the person as well, kasi baka hindi naman kasi talaga yun eksakto yung gusto niya, at meron talaga siyang ibang gusto, at hindi niya na-appreciate yun kasi hindi naman yun yung love language niya. Pero you have to check with the person as well, kasi baka ginawa ka lang yan dahil sa pera mo, tapos hindi naman talaga interesado sa'yo yan. Minsan, alam mo yun nga nakakalungkot eh. Madalas, pinaka-common ito, problema ng mga bakla yan eh. Kasi madalas bakla, pineperahan lang ng mga lalaki. Sobrang dalas niyan, na parang hindi na-appreciate yung efforts ng mga bakla. Na-appreciate lang sa kanila yung pera nila. Pero pag mag-e-effort yung bakla, susunduin yung lalaki, nakakotse pa, parang wala lang. Tapos parang obligado pa, parang ginagawa mo lang yung obligation mo, ganun dating. Narinig ko na yan na maraming ulit. Pero other than that, kailangan mong i-check kung marunong ba mag-express ng appreciation itong tao na to. Yun ang sagot ko. Next question. Next question, Joshua Ray. Bossing, bakit kaya kung sino pa yung tinulungan, yan pa maghihinala sa'yo? Maghihinala? Maghihinala. Sayang.
Yung Matthew, may mga iba gustong paakyatin siya eh. May mga iba naman ayaw na. Ako, para lang masabing hindi ako natakot sa'yo, pagbibigyan kita isang pagkakataon pa para umakyat ka sa live ko. Kung wala ka ipopropose sa topic, edi ibababa kita ulit. Kung may ipopropose ka na topic para patunayan mo sa akin na mali ako, tama ka, edi congratulations sa'yo. Pero kung ang gusto mo lang patunayan yung, anong tawag dito? Frequency, nung panahon na nangyayari yung mga bagay na sinasabi ko, sobrang dalas niyan. Yun lang masasabi ko sa'yo. Sobrang dalas niyan na halos lahat nga ng audience ko nag-yes eh. Merong ibang mag-no. Pero minority yun kumpara mo sa majority. Ang sabi niya, wag ikaw lahatin, wag lahatin. May sinabi ba ako lahat? Ang sinabi ko, marami. Pero hindi ko sinabing lahat. Tangin ng tao talaga. Kailangan talaga, ganun ka bobo no? Tangina, nakaka-bad trip yung ganun. Yung kailangan mo pang, alam mo na nga, ang majority yan ang nangyayari. Yung kailangan mo patuloy, i-qualify, meron ka patuloy kailangan qualifying statement na, hindi ko tinutukoy lahat. Tangina, yung iniisip mong akala mong common sense na yung sa tao, kailangan mo pa palang i-discuss na hindi naman lahat. Kasi wala namang lahat. Diba? Ang meron lang, minority, majority. In every rule, there's always an exception. Kailangan mo pang ipaliwanag na in every rule, there's always an exception. Tangina naman, diba? Anyways, yun. Kung yung Matthew, aakyat ka uli, welcome ka na umakyat sa live ko, you just have to make sure na magpo-propose ka talaga ng topic for debate. Otherwise, wag ka na lang umakyat. Sige, next question. Next question is Ronald Ramos. Sir, good morning. Tanong ko lang po kung hindi nagkasala si Eva at Adan. Buti talaga buhay ng tao kasi mananatili tayong sumusunod sa Diyos. Yun ang malamang na mangyayari dun. Mananatili tayong sumusunod sa Diyos, ang lupa malakas, ang babae hindi hirap sa pag-aanak, etc., 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 and we will get all the privileges ng pagsunod sa Diyos. Yung hindi pagsunod sa Diyos, ito ngayon, kinakain natin ngayon lahat ng mga problema. Mga pandemya, mga lindol, at kung ano-ano pa. Anong network mo? Ayan, okay na, bumalik na. Nawawala yung internet. Medyo may konting problema lang kami sa internet. Kasi yung aking internet provider dito sa lugar na to may problema. PLDT may problema. Baka naman. Ngayon, wala kaming choice. Nagtsatsaga tuloy kami ngayon sa prepaid. Sige, next question. Next question kay Matej Dobriden. Sir Chi, isa akong Pinatay mo na ba yun doon? nagpapatunay. Okay, good. Good job. Yun, pumasok. Okay. Tuloy ko na. Go. Sir Chi, isa akong nagpapatunay na OFW na nasira ang pamilya sa paghabol ng pera at magandang kinabukasan dito. Tanong ko lang sa'yo, ano ba mahalaga kumita ka dito sa abroad ng malaking pera pero alam mo na sira ang pamilya mo, or uuwi ka na sa Pinas para na lang sa anak mo na lang kahit sira na ang pamilya mo, pero babalik ka naman sa buhay na di mo gusto at lulunukin mo na lang ang pride mo sa mga taong gumawa sa'yo ng katarantaduan, o magsasakripisyo ka dito sa abroad ng ilan pang taon para sa magandang kinabukasan ng anak mo na lang. Salamat Sir Idol Sir Chi sa pagsagot. Na-depress na ako kasi nagtatalo ang damdamin ko. Pangiwi ka, no? Yan yung mga legit na problema talaga ng mga tao na sinasabi sa akin. Yan yung legit na problema ng mga tao. Ito kasing Matthew na to, hindi kasi na hindi niya nakikita yung laman ng inbox ko eh. Yung inbox ko ang pinaka-twisted na inbox sa lahat ng mga social media influencer. Mga rape, murder, at kung ano-ano pa. Mga common yan, mga sirang pamilya, mga networker na sumali ng networking, tas naubos yung pera nila dun. Mga na-scam ng kung ano-anong iba-ibang klase pa ng scam. Ang daming nagme-message sa akin ng kung ano-ano. And, brother, pahinga ako ng ilaw. Naka-charge pa yung iba. Yung naka-charge na lang. Bigay mo na sa akin. Lahat ng ilaw, dali mo na dito. Kasi mahina na masyado itong mga nandito eh. Hindi ko masasagot ng diretso yan. Unang-una, hindi ko naman alam kung anong level ng pagkasira ng pamilya mo eh. Kasi maaaring na mababae lang yung asawa mo, pero mahal ka pa rin yan. Di ba? Maaari din naman na completely sira na talaga, na wala na talaga, there's no turning back. Talagang sumama na talaga sa iba yung asawa mo. Tapos, hindi ko rin alam ang financial status mo ngayon eh. Kung ang financial status mo ba ngayon eh, maayos ka at may pera ka na at makakauwi ka na sa Pilipinas at makakapagsimula ka na ng something kasi may 1 milyon, 2 milyon ka na dyan sa abroad, o talagang completely wala ka pa rin naiipon hanggang ngayon. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam. Pero this is what I suggest. Kung talagang completely wala na talagang pag-asa, kunin mo na lang lahat ng pera dyan na makukuha mo sa malinis na paraan. Tapusin mo yung kontrata, umuwi ka rito sa Pilipinas, magtinda ka ng kahit na ano sa kalsada. And when I say magtinda ng kahit na ano, ibig sabihin, tumanggap ka ng kahit anong trabaho, o kahit na anong paninda, o kahit bla bla, etc.
That's just one step in the entire step of being fucked up with your life. Isa lang yan. Isang baitang pa lang yan ng pagkasira ng pamilya mo. Mas malalala pa yung iba. Mas malalala pa yung iba. Meron ako mga twisted na mga narinig na pagkasira ng pamilya na pati yung mga anak niya nag-connection doon. Okay, yan. Yan, bumalik na. Okay. May problema lang ng konti sa connection ha. Pagtyagaan nyo na lang muna. Ipapadala na kami ng technician dito galing sa PLDT. Nagre-request na ako ng technician para maipaayos yung internet connection. Kasi hindi talaga nakakatuwa tong ganito. Makapag-live tapos mayat-maya ganito, mayat-maya ganito. Hindi nakakatuwa. Ngayon, going back sa pinag-uusapan natin, kung ako yung nasa sitwasyon mo, itatansyahin ko muna kung anong level ng pagkasira ng pamilya meron ka. Kung maibabalik mo pa yung asawa mo, pwede kang umuwi ng Pilipinas. Kung hindi mo na maibabalik yung asawa mo, stay ka ng konti dyan, tapusin mo yung kontrata, para in case na magkaroon ng problema, pag uwi mo ng Pilipinas, habang daladala mo lahat ng pera, you still have the option para bumalik sa abroad. Pag nagka-problema lang, pero I strongly suggest lahat ng pera na malinis na paraan, kunin mo dyan sa abroad, umuwi ka rito sa Pilipinas, daladala mo lahat ng pera, tapos pag uwi mo rito, magsimula ka ng kahit na ano. Magtrabaho ka ng kahit na ano, basta maayos. Kasi makakasurvive naman tayo rito kahit gabarya-barya lang yung kita. Pag-arali mo yung anak mo, pag naging engineer yung anak mo, puta, may pera na kayo. Hindi naman ibig sabihin nun, haharabasin mo yung anak mo para sa pera eh. Pero ibig sabihin nun, yung anak mo may sarili ng pera, ikaw naman makakapagtrabaho ka na lang ng kahit na anong trabaho para makakain lang, para may tinutuluyan lang kayo, etc. 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 Yun ang sagot ko ron. Next question. Next question is kay Sage Mahinay. Idol, advice naman po for LDR. Need ko po ng matibay na kahulugan. Thank you and maganda. Pag hindi mo mahanap kung anong matibay na kahulugan kung bakit ka nakikipag-LDR, hindi ka dapat makipag-LDR. Ulitin ko, pag hindi mo alam kung anong matibay na dahilan kung bakit ka ba talaga nakikipag-LDR, hindi ka dapat makipag-LDR. Bakit? Tangina, kung nandito ka lang sa malapit, magkatabi na lang kayo, ang dali pang humanap ng kapalit mo Pag wala kayong dahilan kung bakit kayo nag-i-stick together, napakadaling humanap ng kapalit. Lalo pa kapag malayo kayo sa isa't isa, tapos wala kayong makitang kahulugan sa pagsasama ninyo. Ngayon pagsasama ninyo, magkalayo pa. Hindi ko sinasuggest yung LDR na yan. Ngayon, may mga lilitaw na naman nakatulad na naman ni Matthew. Hindi naman ikaw lahat. May sinabi ba akong lahat? Ang sinabi ko, hindi ko sinasuggest pero hindi ko sinabing lahat. May mga LDR na gumagana, pero yung alam mo yung percentage ng mga gumagana at hindi, wala akong calculations. Wala akong statistics, pero tanong mo na lang sa mga tao, magkaroon ka ng common sense na magtanong sa mga tao. Sila na mismo magsasabi kung ano nangyari sa LDR nila. Na madalas na pagkakataon, hindi naman nagkakatuluyan ng LDR na yun. Maliban na lang, magkaibang lahi kayo. Diba? Kasi parehas kayong excited sa isa't isa. Talagang malalim talaga yung pagmamahalan kasi nga magkaibang lahi kayo. Minsan nga dun sa magkaibang lahi, nagkakaproblema pa Diba? Ako, hindi ko talaga sinasuggest ang LDR. Dahil siya, hindi ko sinasuggest ang LDR. Kaya, tatanong mo yun, paano ba gagana ang LDR? Kung sakaling wala ng choice kasi nandun na sa ganung sitwasyon. Over-communication. Over-communication. Merong chance na gumana if you over-communicate. Merong chance. Pero hindi ko sinasabi na 100% foolproof yan. Kasi yung sa akin nga, nag-end 6 na buwan pa lang yun na naka-LDR. Sipin mo yun. Diba? So, yun ang sagot ko ron. Next question. Dol, matanong kita, mahal mo bang isang tao pag overthinker at nagsiselos ka sa lahat ng bagay-bagay? Hindi, obsessed ka. Hindi pagmamahal yan. Hindi pagmamahal yan. Merong part ng pagmamahal doon. Wala tayong duda ron. Merong part ng pagmamahal dun. Pero obsession yun kapag ka-overthinker ka, tapos lahat na lang ng mga maliliit na bagay, kino-offend mo. Obsession na yan. Yung pagmamahal, nakikita sa effort, hindi sa overthinking. Ano pa kinabang ng overthinking? Ba't hindi ka na maging overdoing? Kilos lang ng kilos. Pilipinas, sumabay ka na. Ganun lang yun kilos ng kilos. Yun ang sagot ko. Next question. Kay Sir Renz Marcy Abellana. Good morning, Idol. Advice po para sa tulad ko na gumagapang araw-araw sa trabaho pero 3K lang ang sahod kada quincenas. I'm an aircon technician pero need pa ba ako mag-stay or kailangan kong umalis kahit mabait ang boss ko? Nakadepende sa kung sino boss mo.
I will say nakadepende sa kung sino boss mo. Pag ang boss mo lintik ang talino, kailangan mo talaga yung taba ng utak niya tungkol dyan sa negosyong pag-aircon technician at gusto mong maging siya balang araw at napakabait ng boss mo para ituro sa'yo lahat ng tricks and trades, lahat ng mambo-jumbo, lahat ng I will say tricks of the trade, secrets of the trade. Pwede ka mag-stick dyan para matutunan mo lahat para makapagsolo ka. Kung yun ang target. Pero kung ang target, sumweldo ka lang naman at sumweldo ka lang. Perks na lang yung pagiging mabait na boss kung ang target mo talaga sumweldo na sumweldo. Pwede ka naman lumipat sa Metro Manila diba? Aircon technician dito, medyo malaki-laki sinusweldo Baka minimum pa sinusweldo na aircon technician dito kapag ka nasa loob ka Tapos baka may commission pa yun, hindi ko naman alam Pero alam mo, simple lang naman ang konsepto Pag alam mong hindi na gumagana at hindi na umuubra, pwede ka naman lumipat. Alam na ng boss mo yun, napapalitan mo rin naman siya eventually. Kaya nga binabaitan niya diba? Alam ng boss mo yun, napapalitan mo siya eventually. At ganoon din naman tayo, lahat ng tao dispensable. Lahat ng tao kapalit-palit kapag kailangan ng palitan. Yung mga empleyado ko, ganun ang mindset ko sa kanila. Ayaw nyong ayusin ang trabaho, papalitan kayo. Kaya sabi mo, napakasama pala ng ugali mo, Chester, papalitan mo kagad. Ayaw ayusin ang ugali, papalitan. Bakit? Papalitan nyo rin naman ako pag hindi ko na nagagawa trabaho ko sa inyo diba? Pag hindi ko na kayo nababayaran, mag-i-stay pa ba kayo sa akin? Mananatili pa ba kayo sa akin? Pag hindi na maganda ang ugali ko, mananatili pa ba kayo sa akin? Diba? Lahat tayo, pinapalitan natin ng isa't isa and that's okay. I don't think there's anything wrong with that. Yun ang sagot ko ron. Tungkol dyan sa tanong mo, 3,000 kada kinsenas, kung yan ang boss na yan, exactly, yung tao na gusto mong maging, you can stay with that person with just 3,000 pesos kada kinsenas. Pero kung hindi mo naman gustong maging siya at natutunan mo naman na palagay mo lahat ng mga bagay na kailangan mong patutunan galing sa kanya, tapos naghahabol ka na ngayon ng pera, then you are welcome to find another boss. Yun ang sagot ko ron. Next question. Next question is kay Joel Avenroza. Paano ba lalabanan ng pangarap mo para sa kanila versus time sa family? Nako, putang ina. Alam mo yan yung isa sa mga pinakamalalaking struggle Isa sa mga pinakamalalaking struggle yan. Yung pulling from both ends. Tingnan mo yung nangyari sa akin. Ganyan din naman nangyari sa akin Dahil wala na akong oras dito. Ngayon, nilaglag ako. Diba? Ganyan din naman nangyari sa akin. Yan ang mahirap yung pulling from both ends. Yung meron kang binubuo na sistema na kailangan talaga itong sistema na to kung hindi man para sa sarili mo para sa kaluluwa mo o para sa kapwa-tao mo, para sa anak mo, para sa asawa mo. Pero minsan, yung mismong mga dahilan kung bakit mo ginagawa, yung mga taong dahilan kung bakit mo ginagawa yung mga bagay na ginagawa mo, sila rin yung naghahatak sa'yo pababa kaya hindi mo makuha yung pinipilit mong kunin. Gagana dyan ng over-communication pero not at all times. I will say not at all times. Yun ang sagot ko ron. Kailangan mo lang talagang balansehin. The only way para mangyari yan, kailangan mong balansehin. Hindi ka pwede mag-overshoot from one end to another. Kasi tignan mo yung nangyari sa akin. Diba? Halimbawa ko na lang yung nagsarili ko. Nag-overshoot ako. Dumami death threats ko. Pag dami ng death threats ko, ngayon, hiniwalayan ako ng kasintahan ko kasi wala akong maging oras sa kanya. Kasalanan ko naman. Kasi si Raulong tao ako Kung kailan nagbabagong buhay na ako, hindi na ako pinaniniwalaan. Diba? Ganun lang naman yun Basta ako, sasabihin ko lang naman sa'yo, totoo, Pilipinas, hindi kita pagsisinungalingan. Ako may kasalanan. Ulitin ko, ako may kasalanan. Hindi siya. So yun, I will suggest, ito suggestion ko, kung hindi naman katulad ng kasing laki ng endeavor ko, yung endeavor mo at pera lang naman ang dahilan o negosyo lang naman ang dahilan, pwede ka naman bumawas ng konting oras sa negosyo para idagdag mo sa pamilya. And it's not about the number of hours. Hindi yan sa dami ng oras. Nandun yan doon sa quality ng oras na ibinibigay mo every time magkasama kayo. Nasa quality yan. Na oo, you can spend 12 hours with them, pero 8 oras doon tulog ka, tapos yung ibang oras doon nagbo-Mobile Legends ka pa. So lumalabas ngayon, oo, physically nandun ka nga. Pero emotionally, intellectually, yung diwa mo wala dun. Halos hindi ka nga nila makausap Kasi sa oras na nandun ka sa bahay, nagko-computer ka pa rin at trabaho pa rin na inaasikaso mo. Nakadepende sa quality yan, nung oras na ibinibigay mo sa kanila, hindi sa quantity. Kahit gaano pa karami yung oras na ibinibigay mo sa kanila, pag pakaramdam nila, halos wala ka ron at hindi ka rin nila maramdaman kahit nandun ka physically, wala pa rin kwenta yun. Nasa quality yan. Ang sabi nga raw nila, it's not about the size, it's about the performance. Yun ang sagot ko ron. Next question. Next question is kay Joey J. Halog. Brother Chi, may religion ba na sinusunod lahat ang laman ng Bible at tinuturo lahat ng laman ng Bible? Ako kasi di naniniwala sa mga religion at di na rin ako
nagsisimba basta nananalangin na lang ako kay Lord, okay sa akin. Kung naniniwala ka sa Bible, hindi ka lang naniniwala sa religion, wala kang choice kung di maniwala sa religion. Bakit? Kasi nakasulat yan, pinasulat ng Diyos sa Biblia yan. Nasa isang talata ni Santiago yan kay James. Nakasulat yan, as in literal, nakaletra yan. Merong talagang mga talata sa Biblia na sinasabing religion. Ngayon, kung naniniwala ka sa Biblia, alam mong ipinasulat ng Diyos yung religion na yan. Pwede ba namang pinasulat ng Diyos tapos hindi naman pala kailangan? Diba? Ang problema nga lang, alin dyan sa mga yan. Doon ka na ngayon maghahanap kung alin dyan sa mga yan. Ngayon, tatanong mo, meron bang religion lahat na lang ng turo sa Bible sinusunod? Wala. Kasi, ang importante, yung turo para dun sa mga specific na tao. Sinusunod. Yun ang importante. Pero, basta turo lang, basta utos lang, sinusunod. Puta, pag inutos ng Diyos, gumawa ka ng daong, gagawa ka rin ng daong. Hindi naman ikaw yung pinatutungkulan nun. Pag inutos ng Diyos, magta-tights ka din. Hindi naman ikaw pinatutungkulan nun. O, tamo, controversial na naman yan. Magagalit na naman kayo sa akin, mga pastor. O, diba? Magagalit na naman kayo sa akin. Oo, hindi po utos sa mga Kristiyano ang mag-tights. Uulitin ko, hindi utos sa mga Kristiyano ang mag-tights. Bilang pruweba, wala kang mababasa na si Kristo inutusan ang mga alagad ni Kristo na mag-tights. Wala kang mababasa nun. Kasi hindi tights ang utos sa Biblia. Ang utos, magbigay bawat isa ayon sa pasya ng puso, hindi tights yun. Kung ano pasya ng puso mo masusunod. Hindi yung pastor mo na matakaw sa pera kaya tinuturo pa rin yung tights kahit sa panahon pa ni Moises yan. Yan ang sagot ko ron. Next question. Next question kay Sho Rivera. Boss Chi, masama ba magnakaw para bumili ng Bible? Para katulad yan ni Robin Hood Masama bang magnakaw para ibigay sa mga mahihirap? Ang pagnanakaw ay pagnanakaw kahit saan mo paggamitin yung pera na yan. Kahit pa sabihin mong hain sa masama, kahit pa sabihin mong mabuti yung gagawin mo doon sa perang masama, hindi pa rin tinatanggap ng Diyos yan Bakit? Kasi sa masama, pinasama mo ang diwa mo para gumawa ka kuno ng mabuti. 'Di ba? Ganun ang labas nun Pinasama mo ang diwa mo para gumawa ka ng mabuti. Ano ngayon na ibig sabihin nun? Ang nakasulat kasi sa Biblia, ang dalangin ng matuwid, kaluguran niya. Pero ang hain ng masama, kasuklam-suklam sa kanya. Eto, tanong ko sa'yo, ba't hindi ka na lang kasi magtrabaho? Gasino lang naman 600 pesos, 700 pesos lang naman yung isang maliit na Biblia. Halagang 700 pesos, isang maghapon, dalawang maghapon mo lang paghahanap buhayan. Ninakaw mo pa. Pambira ka naman talaga Masama bang magnakaw para bumili ng Biblia? Ba't hindi ka Biblia na lang yung nakawin mo diretso? Ewan ko sa'yo, bala ka sa buhay mo. Parang ano yan masama bang mag-cutting classes para magsimba? Oo, lalo na pag sinama mo pa yung jowa mo. Sige, next question. Next question is kay Alfred Agamo. Hello, Idol. Anong magandang negosyo ang simulan habang nasa abroad? Wala. Nasa Italy ako ngayon. Wala. Uulitin ko, walang magandang trabaho na walang magandang negosyo na sisimulan kung nandiyan ka sa abroad tas dito ka magne-negosyo. Wala, zero. Ngayon sabi mo, paano naman yung iba? Gumana yung iba. Wala ka namang assurance sa gagana sa iyo yun Masyadong mataas ang risk. Masyadong mababa ang reward. Ganun lang naman kasimple yun Masyadong mataas ang risk, masyadong mababa ang reward. Walang assurance na kung ano yung nangyari sa iba, ganun din yung mangyari sa'yo. Ang malamang na mangyari, kung sino man yung katiwala mo rito, wawaldasin lang yung pera para sa'yo. Magkukunyaring negosyantihan. Hindi uubra yung konsepto na magne-negosyo ka tas wala ka dun sa lugar kung saan ka magne-negosyo. Hindi uubra yun. Bakit? Kung sino man na magbabantay ng negosyo mo na yun, walang malasakit kaparehas ng pagmamalasakit mo yun para putang ina, yung pinaghirapan mong pera na ikaw lang ang nakakaalam kung paano mo nakuha pagmalasakitan nila. Hindi nila alam kung gaano kahirap ang pinagdaanan mo para lang makuha mo yung puhunan na yun. Wala silang pakialam doon. Ang pakialam lang nila makuha yung pera mo. So, dediretsuhin kita. Walang magandang negosyo kapag nasa abroad ka pagka nandito sa Pilipinas yung negosyo. Kung dyan sa abroad ka magne-negosyo at magtitinda ka ng kung ano man, sa mga kapwa mo nandyan din sa abroad, ay ayos lang. Pero kung dito ka sa Pilipinas magne-negosyo, tapos nandyan ka sa Italy, tangin na lolokohin ka lang ng mga tao, dediretsuhin lang kita. Ngayon, lilitaw na naman yung mga katulad ni Matthew, na
Hindi naman ikaw lahat. Putang ina mo, hindi ko naman sinabing lahat eh. When I say 0, lagi namang may punto yon. 0.01, 02, 0.02. Tangina. Nakakatulad di Macho, bobo eh. Tanginang yan. Hindi marunong ng putang inang process of elimination. Putang ina. Hindi marunong. Ihina ng ulo. Napakahina ng ulo. Akala niya siya lagi yung tama. Tapos, ang tinitignan niya, sobrang bobo sa 100%, 99% o 98% o 95% o 90% mga ganon. Ang tinitignan niya yung 1%. Tanginang yan. Para patunayan ngayon yung pinupunto niya, hindi, may isang piraso. Tangina mo. Hindi lahat. Bakit? Sa 1,000 may isang piraso. Sa 100,000 may dalawa. Putang inang yan. The minority doesn't justify the majority, stupid fuck. The minority doesn't justify the majority. Hina ng ulo eh. 100,000, 2, 3 piraso yung tinutukoy niya. Kala niya yun na kagad yung totoo. Putang inang yun. Wala kang pinagkaiba sa mainstream media eh. Stupido eh. Wala kang pinagkaiba sa mainstream media. Ang tututukan, kung ano lang yung gustong tutukan, hindi tinitignan yung buong picture. Putang inang mga tao yan. Gano'n ka kabobo. Tapos maghahamon ka ng debate, wala kang pinopropose. Ang gagawin mo, tuturuan mo lang ako. Tangina, marunong ka ba ng debate? Ang debate, meron topic na pinag-uusapan, wala namang pinopropose na topic. Putang ina talaga. Tangina talaga. Alam mo, ito punto, ito. Pag mga lasing kayo, wag na kayo mag-comment. Wag ka na maghabon ng debate. Manahimik ka na lang, matulog ka na lang. Kung gusto mo, gawin mo ako entertainment. Tawanan mo na lang, pero wag ka na maghamon ng debate. Kung lasing ka na, matulog ka na lang. Sayang oras ko eh. Ang inang yan. Tao talaga, putang ina. Pagkalasing, akala mo sila may-ari ng mundo eh. Ewan ko sa'yo, pukin ng ina ka. Okay, next question. Next question kay Jervy Arambulo. Paano po maiwasan ng addiction? Huwag mo subukan. Masisira ang buhay mo. Yun na mismo. Pero kung tatanungin mo, paano maalis pa dun sa addiction? Putang ina yan, mahirap-hirap na yan. Ang sabi ni Jordan Peterson, isa sa mga pinaka-effective daw na paraan, pumasok ka sa religion, tapos sumampalataya ka talaga ng totoo. Isa sa mga pinaka-effective yun. Sabi ni Jordan Peterson. Pero ang kailangan mo kasi dyan, baguhin yung pattern. Ang problema, ang hirap baguhin ng pattern. Napakahirap baguhin ng pattern. Subukan mo, baka pwedeng pag natanggap kita rito, ganun, baka may magbago sa buhay mo. Kung matibay ka. Okay, next question. Ilang minuto na ba tayo? Meron bang nakasulat dyan kung ilang minuto na tayo? Ilang minuto na tayo? Meron ba? Wala. Ilang minuto na tayo? Makikisuyo na nga lang sa inyo. Pa-comment. Wala kaming makita eh. Wala kaming makita rito. 27 minutes. 27 minutes, okay. Sige, 45 minutes. Out na tayo. So, more than 15 minutes more. Mag-linis na. Pack up ka na muna. Go. Pack up ka na muna. Sige, go. Sa kami. Next question, go. Nakakatuwa naman to. Si R150. Okay, sige, R150. Kasi motor yun eh. Yamaha yun eh. Brad, kailan naging mali ang pagmamahal? Kapag hindi mo sinamahan ng common sense. Tayo na, ang pagmamahal, sinasamahan naman ng utak. Minahal mo, pera. Sobra na yung pagmamahal mo sa pera. Takros, mahal mo na yung pera kaya sa mga mag-anak mo. Putang na, that's stupidity. That's stupidity. Minahal mo, may asawa. Putang ina naman, ano ba ginagawa mo? Alam mo, Pilipinas, matuto ka. Ang pagmamahal, sinasamahan ng common sense. Pag hindi nagtutugma yung utak, at saka yung puso, tangina, unahin mo muna yung utak. Tangina naman, di ba? Sama mo ng common sense. Puta, yung iba, mahal na mahal daw yung kanila yung mga anak nila. Sobrang pagmamahal mo sa anak mo, araw-araw hotdog, araw-araw tosino. Putang ina ngayon, na nangyari, nagka-cancer yung anak mo, sobrang dami ng preservative sa katawan. Di ba? Ay, Pilipinas. Matuto kang gamitin ang utak mo, Pilipinas. Hindi putang ina, puro na lang emosyon. Hindi puro emosyon. Matuto kang gamitin ang utak mo, Pilipinas. Sige, next question. Next question is kay Peter J. R150? Raider yata yung sinasabi mo eh. R150, Yamaha yun eh. Raider yata yung sinasabi mo eh. Diba? May R1, may R6, may R15 pala. R15. Tangina, namurblema tuloy ako sa'yo. Putang inang yan. Okay, go. Next question. Pag nag-cheat yung asawa mo, papatawarin mo pa ba? Depende.
Depende, sobrang daming depende niyan eh. Hindi yan one size fits all. Didiretsuhin kita, hindi yan one size fits all. Minsan interpretation mo lang yung nag-cheat eh. Minsan interpretation mo lang yun. Minsan nakakita ka ng chat, wala sa lugar. Minsan interpretation mo lang yung praning ka lang. Alam mo yun din, hindi kinoconsider ang mga babae praning eh. Minsan naman, may mga pagkakataon, bakit nga ba nag-cheat? Tanong mo rin sarili mo, baka may atraso ka. Minsan, cheater lang talaga siya. Nakuha mo ng ganun. Multiple factors yan. Hindi yan one size fits all na, nag-cheat, papatawarin pa. Hindi na. Hindi ganun yun. Hindi ganun yun. Kasi, tingnan mo, isipin mo tong konsepto na to, na kung sana, isang pagkakamali mo lang, hindi ka na dapat patawarin. Puta, dapat ganun din ang Diyos. Isang pagkakamali mo lang, patay ka kagad. Hindi naman ganun eh. Nabubuhay tayo ng matanda, nabubuhay tayo ng mahaba. Nagkakamali tayo at nagbabago rin tayo. May mga tao na nagbabago, pabuti. May mga tao naman nagbabago, pasama. People change. Ulitin ko, people change. Yan ang sagot ko nun. Next question. Next question is kay Cruz Christian. Sir Chi, tanong ko lang sana if meron ka ba or ano ba ang navivision mo na mangyayari not only sa Pinas pero sa buong mundo at ano ang maipapayo mo para sa hinaharap? Like, mas kailangan pa bang magpakayaman? Mas pagyamanin ng kaalaman o mas importante palakasin natin ang espiritual na kaalaman? Ako, yung tatlo na sinabi mo sa may bandang dulo, lahat yun. Lahatin mo na. Wala ka namang mapapala pag pinahiwa-hiwalay mo pa yan eh. Hiniwalay mo yung pera, sobrang talino mo, wala kang pera. Hiniwalay mo espiritu, sobrang talino mo, sobrang dami mong pera, sira naman ang kaluluwa mo. Hiniwalay mo yung talino, maayos yung kaluluwa mo. Pero hirap na hirap ka sa pera dito sa Pilipinas. Kailangan mo patuloy mag-abroad. Diba? Para lang makakuha ang pera. Sa akin, lahatin mo na. Huwag mo na pahirapan sa sarili mo. Ganyan tungkol doon sa pinoproblema mo, tungkol sa mangyayari sa bansa. Wala akong masyadong pakialam dyan. Dediretsuhin kita, oo, marami akong alam. Marami akong naririnig na balita. Yung mga ibang ang balita, dito lang sa Pilipinas syempre international, wala na akong masyadong balita dyan. Pero yung iba lang balita dito sa Pilipinas, puta, mga matataas sa tao pa nagsasabi sa akin. Pero alam mo, gusto mo na overall, things will just go down ways from here on. Kasi siguro nakikita niyo naman ng balita tungkol sa China, 'di ba? Ang China gustong amigin lahat, lahat na lang. May isa nga akong nakitang may isa akong nakitang article sa internet na sinasabi na parang ang China ina-acquire halos lahat ng mga expensive na mga commodity dito sa buong mundo. So, alam mo na, pagka gano'n, global dominion na yun. Pati nga yung West Philippine Sea, gusto nilang kunin, nakalahati ng komersyo ng buong mundo, dumadaan eh. So, overall, hindi magiging masyadong maganda ang magiging susunod na panahon para sa Pilipinas. So, ako, yung tatlong sinabi mo sa bandang dulo, lahatin mo na lang. Yun ang sagot ko ron. Next question. Next question is kay Nemraj Lamor. Boss Chi, matanong lang, yung anak ko kasi nawiwili sa online games. Gamer ka rin naman po, okay lang po ba supportahan namin? Kasi may pustahan po sila sa computer shop. Ilang beses na siya nag-champion. May certificate tsaka medalya din, cash po. Yung maganda lang, hindi niya hinihingi sa amin yung pambayad niya sa computer shop. Pag naglalaro, mahina po siya sa klase, sobrang tahimik din, mahihain pa. Lumalabas yung kakulitan pag naglalaro, may limit naman yung paglalaro niya. Nagagawa niya rin yung task niya sa bahay bago maglaro. Okay lang po ba yun? Ako, diretso suportahan ninyo. Pero, lalagyan ko ng pero, dapat mas importante yung mga bagay na pinaka-importante. Magkaroon dapat ng hierarchy kung pang ilan ba talaga yung endeavor ng bata tungkol sa paglalaro dun sa hierarchy ng mga bagay na pinaka-importante. Diba? Relasyon sa Panginoon, kamusta? Yung kalusugan, kamusta? Yung pag-aaral, kamusta? Yung taba ng utak, kamusta? Interpersonal skills, kamusta? Maraming bagay na mas importante kaysa sa paglalaro na maaaring magaling siya dun sa paglalaro. And I strongly suggest na suportahan ninyo siya tungkol dun sa paglalaro. Pero with limitations. Plus, yung hierarchy. Sobrang importante ng hierarchy kung pang ilan ba talaga yan. Na pag hindi na nagagawa yung mga naunang hierarchy, dapat bawasan yung oras dyan. Yun ang sagot ko ron. Next question. Next question is kay Buboy Evangelista. Brad Chester, sino mahusay sa inyo ni Brad Eli Soriano sa Bible? Ikaw o siya? Feeling ko ikaw kasi sinasapian ko ng Holy Spirit. Naku po, delikado yan. Delikado. Malabo yun. Malabo akong sinasapian ng Holy Spirit. Malabo yun.
Malabo yun. Hindi ko kahit kailan di ko i-claim yun. Influencer lang ako, marami lang ako alam sa Biblia, pero obviously, hindi naman ako religious leader. Si Brother Eli, you have to consider that that person is a religious leader. Ano ibig sabihin? Expertise niya yun. Ako, hindi ko naman expertise ang Biblia eh. Bakit? Influencer lang naman ako eh. Huwag kayong malilito, Pilipinas, ano ba yan? Dahan-dahan kayo sa mga kinakapit nyo sa akin, hindi ko matatanggap yan. As much as malaking karangalan yung ibinibigay mo sa akin, kinakapit mo sa akin na Holy Spirit ako, hindi ko makiklaim yan. Kaya bangan na i-claim ko yun, pasensya na kayo. Kaya bangan na lang na i-claim ko yun. Hindi ko rin ma-i-claim na mas magaling ako kay Eli Soriano, kasi hindi ko naman siya nakalaban sa debate kahit kailan eh. Hindi nga nagkaroon ng pagkakataon na makapag-usap kami kahit kailan eh, patay na yung tao eh. Plus, religious leader yun. Mas malamang na mas magaling kaysa sa akin sa Biblia yun. Kasi religious leader yun. Ano ibig sabihin? Doon siya nakatutok. Ako hindi naman ako doon nakatutok eh. Hindi ako doon nakatutok. Ang dami-dami kong ginagawa. Itong Project 1M nga, isa sa mga pinakamalaking kumakain ng oras ko eh. So hindi ako makatutok sa Biblia, hindi ako makatutok sa Quran at sa maraming iba-iba pang mga bagay. Pero palagay ko, kung matututukan ko yung maraming mga bagay na yun, palagay ko mas gagaling pa ako kaysa sa mga bagay na nalalaman ko ngayon. Pero I will never claim na mas magaling ako kaysa sa kahit na sinong religious leader. Baka siguro sa ilang mga pirasong mga pastor lang. Pero kung religious leader, tutok ang mga religious leader doon sa mga bagay na pinangangaral nila. Ano ibig sabihin? Yun mismo forte nila, kabisado nila yan. Yun ang sagot ko ron. Hindi ko ma-i-claim yung Holy Spirit na yan. Delikado yan. Baka pag kinlaim ko yan, mayari pa ako eh. Nakakahiya naman sa Diyos eh. Ayokong ganun. Kung meron man yan o wala, hindi ko masasabi sa inyo ng diretso. Basta masasabi ko lang sa inyo ng diretso, may konti akong alam. Yung konting alam ko, nag-i-stick ako doon tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa Biblia. Ayokong mag-imbento ng mga bagay na hindi ko kayang basahin sa Biblia pag Biblia pinag-uusapan. Yun ang sagot ko. Next question. Next question is kay Maureen Sulit Pangan. Idol, paano makontrol ang anxiety? Pag sigurado ka sa ginagawa mo, kontrolado anxiety. Kasi alam mo, Pilipinas, hindi lang ikaw, ako rin. Meron din ako mga ganyan, may mga anxieties din ako, 'di ba? May mga bagay din na nangyari in the past na mga bagay na kumukuyong sa utak ko at saka yung kaba ko sa mangyayari in the future, 'di ba? Ang kaba ko nga para sa inyo eh. Yung mga anak ninyo, yun ang kaba ko. Kayo, at saka yung mga anak ninyo. Kasi ako naman okay na ako sa sarili ko, nakuha ko na lahat ng gusto ko eh. Wala na ako masyadong inahabol sa buhay na to. Meron mang ilan tungkol sa kaluluwa na lang pinakamalaki. Pero overall, kayo ang kaba ko eh. Kamusta ang mga anak ninyo? Kamusta yung mga asawa ninyo? Kamusta yung pamilya ninyo? Kamusta yung community ninyo? Kamusta yung bansa natin? Yun ang kaba ko. Yun ang anxiety ko. Yung kawalan ng kasiguraduhan sa kinabukasan nyo, ng mga anak ninyo, ng mga pamilya ninyo. How I wish I can effectively transfer all the things that I know to your minds. Para hindi man yung mga bagay na alam ko ang ultimate na makatulong sa inyo, at least at the very minimal, natulungan man lang kayo kahit konti ng mga bagay na naintindihan ko tungkol sa buhay na to. Kasi hindi naman ganun ka-komplikado eh. Nakikita nyo naman kung paano ginagawa rito, diba? Nakikita nyo yung eyebag ko, nakikita nyo nalalagas yung buhok ko. Nakita nyo yun, may pinost nga akong picture nun. Nakikita nyo napapagod ako, ngayon puyat na naman ako. Pero nakikita nyo tuloy-tuloy pa rin. Nakikita nyo kung ano nangyayari. Nakikita nyo nalulugi ako, nakikita nyo rin naman na kumikita ako. Diba? Pinapakita ko sa inyo kung ano nangyayari at hindi kita pagsisinungalingan. Bakit? Kasi ang gusto ko matuto ka, hindi tumaas ang social value ko sa social media o kumita ako dito sa ginagawa ko. Hindi ganun. Hindi yun ang purpose. Hindi ang purpose nito ako magkaroon ng 1 million. Oo, I will have 1 million pesos after all of this is done. Pero hindi ko naman naangkinin yun na parang sarili kong pera lang. Pinaghirapan ko yun, oo, pero pinagkatiwalaan nyo rin naman sa akin yun. Kasi kung wala sa inyong pumunta rito, kahit isa, ang makukuha ko lang na market, yung mga laseng sa kanto, bibili yan madaling araw. Magiging sapat ba yun para bumilis yung proseso? Malamang hindi. Baka may possibility malugi pa. Pero tumataas yung chance kasi influencer ako, nagtsatsaga kayong pumunta rito. So alam mo yun, hindi ko makakain lahat ng pera na yun para sabihin ako ang gumawa lang, ako lang ang gumawa nun. Taka na may mga tao mumayay galing sa mga malalayong lugar para pumunta rito para lang kumain ng sinigang eh. Diba? Para lang makita ako, para magpa-picture dito, diba? Hindi ko maaangkin yun na akin lang yung 1 million, hindi ganun.
I will share it to people. And when I say share, hindi ang ibig sabihin ng papamudmud. Ang ibig sabihin nun, palalawakin ko pa husto yung mga bagay na naituturo ko sa mga kapwa-tao ko para mas marami pang tao ang sumabay. Kasi ang problema kasi, ito isa sa mga problema sa pamamigay ng pera eh. Nakita ko to sa Tondo, mga tao umaasa na lang sa pamimigay ng pera. Yun ang problema, umaasa na lang sila sa mga namimigay ng pera, umaasa na lang sila sa mga namimigay ng pagkain na dumating sa puntong nagbebenta kami ng pagkain sa kalsada. Pinagkarambol at pinagkumpulan kami ng sobrang daming tao kasi akala nila feeding program. Nung nalaman nilang binibenta pala yung mga pagkain na yun, nagpulasan yung mga tao na parang kala mo wala nangyari. Nakita ko nangyari yun eh. Kasi umaasa na lang sila sa libre. Na tuwing linggo, tuwing Sabado, may pupunta ron, namimigay ng pagkain. Nasanay na silang ganun. Ako naman, ang gusto ko naman, ako gagawa, panoorin mo, sumabay ka na lang. Kaya nga yung tagline ko, Pilipinas, sumabay ka na, diba? Kasi ako gagawa, papakita ko sa inyo, mano-mano. Yung mga, tangina mga influencer nyo dito, turo lang sa social media, puro turo lang. Kung tangina, wala ka namang assurance na gumagana talaga yung mga pinagtuturo nila sa'yo eh. Baka sila mismo, hindi pa nagagamit nila yung mga pinagsasabi nila sa'yo, yung mga bagay na, mga naimbentong kuyumag lang ng mga utak nila eh. Na mga pinababayaran nila mga online course eh. Wala ka namang malay kung gumagana ba yan o hindi eh. Wala ka ring malay kung na-testing na ba nila yan o hindi. Basta nakaisip sila ng kung ano-anong mga bagay na baka, putangin na baka theory lang yung mga yan, tapos pagdating ng actual, hindi pala gumagana yan. And worse, gumagana pala yan pero hindi para sa'yo. Hindi lapat sa'yo. Bakit? Hindi naman nila nakita yung statistics eh. Ako, natanong mo, ba't ikaw ba, Chester, nakita mo yung statistics? Hindi, pero kasama ko mga mahihirap. Ano ibig sabihin? Nakita ko paano sila mamuhay, nakita ko common denominator nila. Wala akong statistics. Pero nakita ko. Hindi ko kaya itanggi nakita ng mata ko, hindi ko kaya itanggi yung naririnig ng tenga ko. Ngayon, pinakikinabangan ngayon yun para marami sa inyong matuto. Ang gusto ko matuto kayo, Pilipinas, tungkol sa anxiety, my anxiety is for you, for your children, for your community, and for our country. And I really hope that you are doing well in life. I really hope that you have what you need. And I really hope that God is with you. Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Mahal na mahal kita. Magkita ulit tayo bukas.